Magandang umaga sa lahat ng mga nakikiisa sa aking pagsasahimpapawid ng programa na kung saan ay atin pong ipinaabot ang mahalagang mensahe sa pamamagitan ng salita ng Diyos na tinatawag nating Bread of Life o ang tinapay ng buhay na kailangang patuloy na ihatid sa lahat ng dako na nagnanais na makaranas ng kanilang daily bread, spiritual feeding. So, magpasalamat po tayo at dakilain natin ang ating Panginoon sapagkat mayroong tayong Facebook na tayo nakapagsasagawa ng tinatawag nating live streaming na ating malayang na ipapahayag ang salita ng Diyos na napapakinggan, napapanood, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, lahat ng mayroong Facebook, lahat ng mayroong internet, sila ay malaya na pwedeng makapakinig, pwede silang makapanood. Kaya nga, alam mo ninyo, ang live streaming, ang pinaka mainam na paraan ngayon para ang mga tao po ay mapaabutan ng mensahe mula sa salita ng Panginoon. Good morning, Sister Merna, at sa lahat po ng mga nagbubukas ngayon ng kanilang mga Facebook, magandang umaga po. Yung mga nasa ibang bansa, hindi ko alam kung anong oras diyan sa inyo, pero gayon pa man, ako'y bumabati sa inyo ng magandang araw sa ngalan po ng ating Panginoon. So, purihin po ang Diyos sapagkat ang inyong lingkod ay muli narito bilang pagtupad ko na nais ko talaga araw-araw tayo po ay mayroong live streaming. Dahil nga po, hindi po open ang mga worship service ngayon, ang mga gathering, dahil nga po sa lockdown, ay napakainam po na sa pamamagitan ng Facebook ay meron po tayong palagian ng mga pag-aaral na ginagawa, pangangaral ng salita ng Diyos na ginagawa upang ang mga tao po ay mapaabutan ng mahalagang mensahe mula sa salita ng ating Panginoon. So ito po ay isang opportunity na atin pong sinasamantala. Isang napakagandang oportunidad na tayo po ay makapangaral at maipaabot ang mensahe mula sa salita ng Diyos sa iba't ibang dako ng mundo sa pamamagitan po ng live streaming. Purihin ang Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So, ngayong umaga ay nais ko pong pag-usapan natin ang isang paksa patungkol po sa lockdown sa mga propeta. So, series pa rin po ang lesson natin na hindi po natin inihiwalay doon sa kasalukuyang nangyayari ngayon na nararanasan ng buong mundo ang lockdown sa iba't ibang panig ng ating mundo. So, hindi lang po kasi sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat, Sister Sheila, na nandyan ka uli at nakikiisa sa atin pong pag-aaral sa pamamagitan ng ating live streaming. So, Sister Sheila po ay siya po ay sa San Jose, California. So may tagapakinig po tayo at ito po ay regular na. Sister Sheila Salcedo Enteria po ay lagi pong nakikinig sa atin para po sa atin pong pangangaral ng salita ng Diyos. So purihin ang Panginoon. So may prayer request po siya na tayo po ay patuloy na manalangin para po sa hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sabihin natin ay sa buong mundo na nakakaranas ng pandemic. So mamaya po, mayroon po tayong nakalaang oras para dyan sa pananalangin. At ngayon po ay darako po tayo sa atin pong pag-aaral sa salita ng Diyos. At nais ko pong dalhin sa inyo ay yung pangyayari na nagkaroon po ng lockdown. At ito'y 3 beses po itong lockdown sa panahon po ni Propeta Elijah o Elias. So basahin po natin ang isang bahagi ng kasulatan sa aklat ng Unang Hari. Sa 1 King po tayo, chapter 18.
At dito po sa ilang bersikulo ay mababasa po natin sa 1 verse 1 at verse 4. Okay? Sabi po dito, pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi ni Yahweh kay Ilyas, pumunta ka na kay Akab o Ahab, malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito. At nagpunta nga si Ilyas kay Akab noong katindihan ng tagutom sa Samaria. Verse 3, ipinatawag ni Akab si Abias, ang tagapangasiwa ng palasyo. Si Abias ay may takot kay Yahweh. Nang kasalukuyang inuusig ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, nailigtas niya ang 100 sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib. Tig-50 ang bawat pangkat at binigyan ng pagkain at inumin. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa. Tayo po ay manalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Basbasan po ninyo ang iyong salita na binasa at ang mga bahagi pa ng kasulatang babasahin ng iyong lingkod. Pagpalain niyo po ang live streaming na ito na naglalayo na abutin ang maraming mga tao sa kanilang mga tahanan, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo na nagbubukas ng kanilang mga Facebook. At dalangin ko, Panginoon, na patnubayan po ninyo ang iyong lingkod sa pangangaral ng iyong salita, na ito ay ma-share ko po ng maayos, maliwanag, at mapagpala po ang buhay ng maraming tao. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng bukas na puso, bukas na kaisipan, para po maintindihan nila ang mensahe na nais mong iparating. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, pagpalain mo ang mga tagapakinig, ang mga makikinig, at susubaybay at sasama sa akin pong ngangaral ng iyong salita. Dalangin ko po na sumaamin lagi ang iyong banal na Espiritu. Salamat po aming Diyos sa pangalan po ni Jesucristong Panginoon namin, kasama ng banal na Espiritong naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Purihin po ang Diyos. Okay, salamat Sister Delia Solano na ikaw ay nariyan at makikiisa sa atin pong gagawing pag-aaral ngayong umaga. Na ang ating pinaka-topic ngayon ay patungkol po sa naranasang lockdown nung panahon po ni Propeta Elijah. Na kung aaralin po natin ang Biblia, panahon po ni Propeta Elijah ay mayroong 3 lockdown na naganap. Una po ay nung siya po ay nandoon po sa may Sarepta. Nangyari po ang naturang lockdown dahil po ang Diyos ay nangusap kay Propeta Elijah at siya po ay nagpahayag patungkol sa 3 taon na hindi papatak ang ulan. Ibig sabihin, matinding tag-init ang mararanasan. Salamat Sister Merlita Pentino sa iyong patuloy na pakikiisa at pagsama sa pag-aaral ng salita ng Diyos na sinasagawa natin tuwing umaga sa pamamagitan ng live streaming. At patuloy po tayo. At nung nga pong ang Diyos ay nangusap kay Propeta Elijah na sinabing hindi papatak ang ulan sa loob ng 3 taon, ito pong si Elijah ay inutusan niyang pumunta doon sa lugar sa Sarepta at hindi siya aalis doon hanggang sa panahon na hindi siya pinaalis ng Diyos. At nag-stay siya doon sa lugar ng Sarepta na mayroong batis, kumbaga sa nandun yung source ng water.
So, dahil matagal itong mangyayaring tag-araw, 3 taon, ibig sabihin po ay kasunod po noon yung pagkakaroon ng tagutom. Magkakaroon ng tagutom doon po sa Israel. At ang nangyari nga po, si Propeta Elias ay pumunta po sa naturang lugar sa Sarepta, doon sa tabi ng Batis, at nung tumatagal na po ang tag-araw, nagkakaroon na po ng matinding taghirap ng kapanahon yaon, ang supplier po ni Elijah ng pagkain ay uwak. Nakakapagtaka po na ang isang uwak ay gamitin para po pakainin ang tao. Ang ugali po kasi ng uwak ay nangunguha ng pagkain. Kung kayo po ay may mga binibilad na halimbawa po yun pong isda, kinukuha po yan ng uwak, dinadagit. So ang uwak po ay hindi nagbibigay talaga ng pagkain, kundi nangunguha ng pagkain. Salamat Sister Elsie na ngayong umaga ay nariyan ka at nakikiisa sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng live streaming. Purihin ang Panginoon. So, magpatuloy po tayo. So, ibig sabihin, napaka-imposible na yung isang nangunguha ng pagkain ay magiging supplier mo ng pagkain. Pero dito, ipinakikita natin sa lockdown sa buhay ni Elijah doon sa lugar ng Sarepta, na yung imposible ay pwedeng gawin ng Diyos na posible. Yung po ninyo sa panahon ng lockdown ngayon, ang dami pong mga tao na nagugulumihanan, nalilito, at may mga pamilya na talagang naghihirap, nagtitiis. So, yung mga inaasahan nilang magsusupply ng pagkain, hindi nila maasahan. Dahil kung minsan, yung lockdown ay tumagal ng 2 buwan, kung 2 kilong bigas lang ang ibibigay sa iyo, tapos marami kang anak, 2 araw lang yon. Tapos 2 buwan yung lockdown. Talagang hindi magsasapat. Matinding hirap ang aabutin. Pero alam po ninyo, pag ang tao po ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa tao, maniwala po kayo. Kaya kang buhayin ng Diyos. Kaya kang suplayan ng Diyos. Na kahit na yung mga tao na sa akala mo hindi makakatulong sa iyo, pwedeng hipuin ng Diyos para sila ay makatulong. Sapagkat ang Diyos ni Elijah o ni Elias nung unang kapanahunan ay siya pa rin Diyos natin ngayon. Ang kailangan lamang ay magkaroon tayo talaga ng personal na karanasan sa Panginoon, na ang Panginoon ay laging sumaatin at tayo naman ay nasa Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay nasa Panginoon, sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 7, kung meron man tayong mga kabalisahan, kayo na nababalisa, huwag kayong mabalisa. Sapagkat ang Diyos ang siyang kumukupkup, kumakalinga sa atin. So hindi ibig sabihin po na si Elijah lang ang pwedeng kalingain ng Diyos. Sa panahon ng lockdown, sa panahon ng taghirap, sa panahon ng krisis, nandyan ang Diyos. Lumapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, dumaing tayo sa Kanya. Siya ay Diyos na hindi nagsasawang magbigay, magkaloob ng lahat ng kailangan natin, na hindi nanunumbat. Dahil ang tao po may limitasyon. Pag humingi ka, una, pangalawa, pangatlo, pwede kang pagbigyan hanggang sa ika-4 na pagkakataon. Pero pagka dumalas na at naging 5, 6, 7 na ang iyong paglapit, ang tao po ay magrereklamo at sasabihin na sa iyo, pinagbigyan na kita nung nakaraan, ngayon hihingi ka na naman, abay nakakasawa nang magbigay sa iyo. So, ang tao po may limitasyon pag tumulong, pero pag Diyos ang iyong pinagtiwalaan at ang Diyos ang tumulong sa iyo, hindi niya kinukwenta, kundi gustong gusto niya na laging may taong lumalapit at humihingi sa Kanya. Diba sa prayer natin sa Ama namin, nakalagay nga doon yung bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. So gusto ng Diyos, ang tao ay humihingi at lumalapit sa Kanya sa araw-araw. So, ang
pagkain kailangan natin sa araw-araw ay hindi lamang po tinapay, kanin, ulam. Mas higit na kailangan nating pagkain sa araw-araw ay ang salita ng Diyos, na sinabi ng Panginoon sa Mateo 4:4 na hindi lamang sa tinapay o sa pagkain nabubuhay ang tao, kung hindi sa kanyang mga salita. So, kung nais natin maging healthy, maging malakas ang ating buong pagkatao, hindi lamang pagkaing material ang dapat nating nasain at nasamin araw-araw, kung hindi yung pagkaing espiritual na siyang nagpapalakas sa ating buong pagkatao. Kasi po ang tao ay hindi lamang po yung katawan. Hindi lamang ito ang dapat na pinalalakas ng tao. Sa pang-araw-araw na pagkaing pisikal, ang pinalalakas natin ay ating pisikal na katawan, pero sa katawang ito ay mayroon tayong kaluluwa, mayroon tayong espiritu na siyang dapat nating pangalagaan at dapat nating palakasin, na dapat mayroong pagkain araw-araw, at ang pagkain natin araw-araw sa ating espiritual na pangangatawan ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, inudyukan ako ng Espiritu Santo habang ako'y naka-quarantine, na samantalahin ko yung pagkakataon, dahil ang mga tao naka-lockdown, nasa kanilang mga tahanan, hindi sila nakakapunta sa mga church. So, kailangan nila na hatdan ng pagkain. Pagkain. Hindi yung material, kasi mahirap kong gawin yan. Kasi pag naka-quarantine ka, naka-lockdown, mahirap kang magbiyahe para magdala ng pagkain. Kung mayroon ka mang madadalang pagkain, hindi mo madadala. So, ang kaya ko lang dalhin sa inyong mga tahanan, ang kaya kong dalhin na ito'y napakalagang pagkain na pwede kong ipaabot sa inyo. Nandyan man kayo sa Amerika, nandyan man kayo sa New Zealand, nandyan man kayo sa Korea, nandyan man kayo sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pwede ko kayong paabutan ng pagkain. Ito ay pagkain espiritual, ang salita ng Diyos. So, kailangan natin ito para maging healthy ang ating buong pagkatao. Hindi lamang tayo dapat nakatingin sa pagkain natin sa pisikal, kundi sa pagkain espiritual. At ang pagkain espiritual na kailangan natin para tayo maging healthy ay ang salita ng Diyos. Kaya nga po, mga iniibig ko mga kapatid, kagalakan ko na lagi araw-araw ay maghatid sa inyo ng mensahe mula sa salita ng Diyos upang mapalakas, mapaunlad, mapatatag ang ating buhay pananampalataya, ang ating buhay espiritual, para po maging malusog ang buo nating pagkatao, ang ating katawan, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, kailangan maging healthy. At para ito po ay maging healthy, kailangan lagi tayong makinig, lagi tayong mag-aral ng salita ng Diyos, sapagkat iyan ang nais ng Diyos para po tayo ay maging malusog sa ating pangangatawan. Hallelujah! At ito nga pong si Elijah, sapagkat siya ay man of God, siya po ay hindi pinabayaan ng Diyos kahit nasa panahon ng krisis. Halos wala ng pagkain ang maraming mamamayan ng panahon yon doon sa Israel. Ito po kasi ay nangyari po ay 800 BC. 800 years before Christ. So kung aaralin po natin, mahigit na pong 2,800 years ang nakakaraan sa pangyayaring ito. So, patuloy na sinusuplayan ng Panginoon si Elijah ng kanyang pangangailangan. Una, mayroon siyang tubig doon na inilaan. Mayroong batis doon. At alam po ba ninyo, sa pagkain natin ng pagkain espiritual, mahalaga po na tayo po ay nakababad din po sa tubig. Mayroon tayong tubig. So hindi lamang salita ng Diyos. Ang tubig po kasi ngayon ay nagre-represent sa fresh anointing ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. So tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy tayong bumababad sa mga panalangin, patuloy tayong nakikipag-ugnay sa Panginoon upang ang patuloy na pagdaloy ng kapuspusan ng banal na Espiritu ay sumaatin. Kasi hindi po pwede na wala pong manifestation at move ng Holy Spirit sa ating buhay. So iyan po kasi ang susi para manatili tayong malakas, masigla sa ating buhay pananampalataya,
na nandun ang manifestation, ang daloy, ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Kaya may salita ka ng Diyos, nakikinig ka ng salita ng Diyos, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, at patuloy ka nakikipag-ugnay sa Diyos sa pamagitan ng prayer, at patuloy mong hinihingi ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Alam po ninyo, sa huling panahon ito, lalo na sa panahon ng krisis, mahalaga po na tayo po ay nakababad sa presensya ng Panginoon at patuloy na nagmamanifest ang Holy Spirit. Salamat, Sister Lorna Simeon, na nandyan ka at nakikiisa sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. So, patuloy na tumagal ang lockdown sa panahon ni Propeta Elias. Hanggang sa ang batis ay natuyo, hanggang sa pati ang uwak ay wala nang makuhang pagkain. At siya ay pinaalis ng Diyos doon at pinapunta sa isang babaeng balo. At pagdating doon sa lugar ng babaeng balo, nakita ni Elijah ang babae nangunguha ng panggatong. At mayroong huling hapunan. Huling hapunan. Sapagkat may natitira na lang na kunting harina at may kaunting oil. At nangunguha siya ng panggatong para lutuin iyon. Pero dumating ngayon ang propeta ng Diyos. At kilala niya, ito ay propeta ng Diyos. Ang sabi ng propeta, pwede bang ako ipagluto mo ng pagkain? Ang sagot ng babae, ng balo na may isang anak, nalalaman ika ng iyong Diyos na si Yahweh. Alam ng babae na ang Diyos ni Elijah ay si Yahweh. Na ako ay nagluluto ika o kumuha ng panggatong at magluluto ng pagkain para sa aming huling hapunan. At pagkatapos naming kainin ito, kami ay mamamatay na. Hintay na namin kami mamatay. Sabi ni Elijah, iluto mo na yan at ipakain mo sa akin. Ay, napakagarapal naman ng approach ni Propeta Elijah, no? Sipin mo, huling hapunan na hiningi pa niya. Pero meron kasi siyang sinabi, pagkatapos nun, kapag iniluto mo at ibinigay mo sa akin at ipinakain mo yan, hindi na mauubusan ang iyong sisidlan ng harina. Hindi na rin ikaw mauubusan ng langis hanggang sa muling pumatak ang ulan. Aba, yung babae, dahil kilalang propeta, man of God, itong kausap niya, iniluto ang kanilang huling hapunan. Sa halip na silang mag-ina ang kumain, ipinakain sa propeta, ibinigay sa propeta, at nangyari ang extraordinary miracle. Ano yung extraordinary miracle na nangyari? Hindi nauubusan ang kanilang harina. Hindi nauubusan ang lalagyan ng langis na ginagamit sa pagluto ng harina. So ibig sabihin, tuwing magbubukas sila doon sa lalagyan, may laman. Tuwing magbubukas, magluluto sila, may laman. Sa tuwing gagamit sila ng oil, laging may laman, laging may laman. Iyon po ay tinatawag nating extra miracle ng Panginoon para patunayan na totoo ang sinasabi ni Propeta Elias. Na totoo ang Diyos ni Elias. So alam po ninyo, sa panahon po ng krisis, may mga kaparaanan ang Diyos na minsan hindi natin kayang arukin. Hindi natin alam kung paano siya gagawa ng kaparaanan para sumurvive tayo, para mabuhay tayo. At ang napakagandang mensahe na gusto kong makita sa inyo sa tagpong ito, nung magkaroon ng lockdown sa panahon ni Propeta Elias, kapag ikaw ay nagbigay sa man of God, mula sa iyong puso at naniwala ka na yan ay man of God, yan ay tao ng Diyos, yan ay mensahero ng Diyos, aagos ang masaganang pagpapala, parang alon sa dalampasigan na hindi maputol-putol.
sapagkat kailanman ay hindi ka lulugihin ng Diyos kapag marunong kang magbigay sa mga man of God. Salamat, Sister Arlene. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. So inuulit ko, sa istorya ng buhay ni Propeta Elijah, nung binigyan ng pagkain na huling hapunan na nung mag-ina, hindi na naubusan ang kanilang lalagyan. Hindi sila namatay sa gutom at sila ay kumain ng tuloy-tuloy. Nabuhay sila sa kabila ng matinding krisis na naranasan noon. Ano po yung susi? Sila po ay naging giver. Alam po ninyo, napakahirap pong maging giver sa panahon ng krisis. At napakahirap pong gawin ng isang tao na yung huling pera na niya o kaya huling pagkain niya, i-distribute pa niya o ipamigay pa sa iba. Hindi ho basta magagawa ng tao yon. Pero kapag alam ninyo na kayo inuudyo ka ng Panginoon, ang Holy Spirit nangungusap sa inyo, na ibigay niyo yung huling pera na yan, ibigay mo yung hawak mong pera, itulong mo, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Maniwala ka, yung himala na ginawa ng Diyos noong panahon ni Propeta Elijah ay himala din na ipaparana sa iyo. Sigurado yun. Tiyak yun. Huwag tayong magduda. Tiyak yun. Dahil yung Diyos ni Propeta Elias ay Diyos din natin hanggang sa panahon ito. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Kaya nga kung may tao na gagawa na katulad ng ginawa ng babaeng balo, mararanasan nyo ang himala ng Diyos. Extraordinary na himala ng Diyos. Hallelujah. Salamat, Sister Alma Gracia, sa iyong pakikiisa sa ating live streaming. Pagpalain tayo ng Diyos. So, iyan po yung napakaganda na makikita natin na lesson dito po sa first lockdown na nangyari sa panahon ni Propeta Elias. At tumagal pa po ang paghihirap dahil 3 taon nga walang patak ang ulan. So ibig sabihin, pag wala ho kasing patak ang ulan, hindi mabubuhay ang mga halaman. Walang kukunan ng supply ng pagkain. Yung mga agricultural product, wala nang maharbest. So patuloy at patuloy ang paghihirap ng ranasan. Ang matindi ka noon, si Haring Akab ay galit na galit kay Propeta Elijah. Sapagkat siya ang nagsabi at nagpanukala na magkakaroon ng 3 taong paghihirap dahil hindi nga papatak ang ulan. Ang nasa isip ni Haring Akab, abay yung propeta ang dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding krisis. Kaya hinahanap niya ito. Pero alam niyo, yung propeta kasi ng Diyos, kahit sino ang maghanap at gustong pumatay o puminsala, pinoproteksyonan niya ng Diyos. At ang nangyari po, hindi lang po si Akab ang nagpipersecute sa propeta ng Diyos, kundi yung asawa niya na si Reyna Jezebel. Na itong si Reyna Jezebel ay panatiko at supporter ng Diyos-Diyosa na si Baal. So marami siyang mga pari na tinutulungan. At yung mga pari na yun, hindi pari ni Yahweh, hindi pari ng tunay na Diyos, pari ng mga Diyos-Diyosang ng mga pagano. Ang tawag nila ay si Baal. So, galit na galit ito pong si Jezebel sa mga prophet ng Panginoon. Kaya isang araw, siya ay nag-utos na ang mga propeta ay lipulin. Lipulin yung lahat ng nasasakupan ni Haring Akab na lugar na may mga prophet ng Diyos, sila ay lilipulin. Papatayin. So ang ginawa naman po nito ni Abias, na ang sabi diyan ay tagapangasiwa
sa kaharian na pinag-aharian ni Haring Akab, yung mga hindi napatay na mga prophet ng Panginoon. Hinanap niya ito, inipon niya ito. At ang sabi doon ay 100 propeta yung kanyang inipon at dinala sa 2 yungib. Tagli 50, napakalaki ng yungib na pinaglagyan. 50 tao yung kasya. At yung 100 propeta na yon, yung 100 propeta na yon, inilockdown doon sa 2 yungib. Yan, dito po sa chapter 18 ng aklat ng First King. Yung binasa natin kanina. Okay, salamat Pastor Roger Tolentino na nandyan ka at nakikiisa. Taga Mindanao po ito sa Sultan Kudarat. Salamat nakikiisa ka sa atin pong live streaming na ginagawa ngayong umaga. So, magpatuloy po tayo. Yung 100 propeta para maligtas ang ginawa ni Abias na tagapangasiwa sa palasyo ni Haring Akab ay dinala doon po sa 2 yungib at sila ay nilockdown doon at sinuplayan ng pagkain. So ibig sabihin, dahil siya ay tagapangasiwa ng hari o administrator po sa kaharian na pinag-aharian ni Haring Akab, influence person po ito, may resources po ito. So ibig sabihin, ginamit ang kanyang mga resources, ginamit ang kanyang impluensya para tulungan yung mga man of God. Kaibigan, kapatid, kapag tayo ay may puso na katulad po dito kay Abias na tagapangasiwa ng hari, ako po'y naniniwala, i-bless tayo at poproteksyonan ng Diyos. So kita po natin na tinulungan niya talaga yung mga man of God. Kaya sa lahat ng mga tagapakinig natin ngayon, huwag po kayong magsawa, huwag po kayong manghinawa na sumuporta at tumulong sa mga man of God. Kasi hindi lang tayo po proteksyonan ng Diyos ang ating kaligtasan, kung hindi tayo po ay bibiyayaan niya ng higit kaysa sapat. So mahalaga po, yung babaeng balo, pinakain, sinuportahan si Elijah. Ito naman si Abias, yung 100 propeta na dapat ipapatay ni Jezebel, itinago sa yungib, inilockdown doon at sinuportahan kung ano ang kailangan nila. So, iyan po ay napakagandang attitude ng mga Kristiyano. Tumulong, sumuporta tayo sa mga tao ng Diyos. So, nagpatuloy po ang taghirap. Hanggang isang araw, sa kalagitnaan ng matinding taghirap, ay dumating si Propeta Elias sa lugar na kung saan nandun si Abias. Nakita sila. Ang sabi niya kay Abias, sino si Abias? Tagapangasiwa ng hari. Ika, iparating mo kay Haring Akab ang mensahe na gusto kong sabihin. Gusto ko ipamalas sa inyo at ipakilala sa inyo ang tunay na Diyos. Sa paanong paraan? Gusto ko yung mga propeta ni Baal ay tipunin ninyo at kami ay pupunta doon sa Mount Carmel, lahat ng kanilang propeta, at tingnan natin kung sino ang pakikinggan ng Diyos na makapagpapababa ng apoy. So ipinaabot ni Propeta Abias ang sinabi po ni Propeta Elijah. Ay nung una, bantulot po siya. Sabi niya, bakit ako pa yung gusto mong utusan para pumunta kay Haring Akab?
Ay paano kung pagdating ika ng oras, matapos kung sabihin nagkita tayo, ay biglang hindi ka magpakita, mawala ka? Kasi ang propeta ng Panginoon, ibang klase. Noong unang panahon hindi ko po alam kung siya ay parang katulad ng mangkukulam na pwedeng sumakay sa walis at kaagad nasa kabilang lugar. Ganun po si Elijah hindi po madaling mahagilap. Ibig sabihin, wala siya. Kaya takot itong administrator ng hari sa iniuutos ni Elias. Bakit ako pa ika, mahal na hari? Sabi niya, bakit ako pa ika? Lingkod ng Diyos, propeta ng Diyos. Elias, bakit ako pa? Sabi niya, sundin mo ang aking pinagagawa sa'yo. Pumunta ka sa hari at sabihin mo ito. At ipinarating nga po ni Abias ang utos po ni propeta Elias. At nagkatagpo na nga po ang grupo ng mga propeta ni Baal. At nagsimula na po ang challenge kung sino ang makapagpapababa ng apoy. At ang nangyari po, sabi niya, o sige, kayo na ang mauna. Manalangin na kayo sa Diyos nyo na magpababa siya ng apoy. So, kumuha na kayo ng kakatayin na baka at dilang handog. Maglagay na kayo ng mga panggatong. Pag bumaba ang apoy at tinupok yung handog, ibig sabihin, totoo yung Diyos nyo. At nagsimula na pong manalangin ang mga propeta ni Baal mulang umaga, nagtatanghali na at napapagod na sila, katatawag, kahihingi ng himala na bumaba ang apoy. Hanggang sa sila po ay ng kandapapaos na kasisigaw at sinusugatan na ang kanilang sarili, duguan na mga propetang ito hanggang nagtanghali, wala pong nangyari, hindi po bumaba ang apoy. Iniinsulto na sila ni Elias. Sabi niya, lakas-lakasan niyo ang inyong pagtawag. Baka natutulog yung Diyos nyo. Baka may ginagawa, may pinuntang iba. Lakasan niyo pa ang pagtawag. Halos naubusan na po ng boses katatawag. Napagod na po ang mga bulaang propetang ito, ang mga propeta ng Diyos ang si Baal. Wala pong nangyaring himala na may bumabang apoy. Sabi ni Elias, okay, hindi nyo napatunayang totoo ang inyong Diyos. Hindi naman po talaga totoo ang mga Diyos-Diyosan Hindi ko lang po alam kung bakit ang daming mga tao na nahuhumaling na maging idolatros, maniwala sa hindi tunay na Diyos. Ay mayroon namang tunay na Diyos, bakit hindi tayo sa Kanya lumapit at lalapit pa tayo sa Kanyang mga nilalang? Kung kani-kanino pang tao, kahit pa yan ay santo at santa, bakit sa kanila pa tayo lalapit? Ay mayroon namang buhay na Diyos na laging bukas ang trono, bukas ang kamay, na tayo po ay pakinggan, na tayo po ay dinggin sa ating mga hinaing. So, wala pong nangyari. Kaya po ang daming tao ngayon, dalangin ang dalangin, wala pong nangyayari, walang sagot ang Diyos. Dahil mali ang paraan ng kanilang pananalangin, mali ang paraan ng kanilang pagtawag, kung sino-sino ang kanilang tinatawag. Tumawag tayo sa isang tunay at buhay na Diyos, na siyang lumikha ng langit at lupa, na kayang gumawa ng kahit na napaka-imposibleng bagay. At nito na nga pong si Elias po ay nagsimula pong magbigay ng instruction. Sabi niya, ako na ang tatawag sa Diyos. Inihanda po ang handog. Pagkatapos po, nilagyan ng mga panggatong. At yung mga panggatong, binubuan pa ng maraming tubig. Halos lumutang sa tubig yung mga panggatong. At siya'y nagsimulang manalangin sa Diyos. At hiningi niya na bumaba ang apoy. At ang nangyari po, bumaba ang apoy, tinupok ang handog. At napatunayan na totoo ang Diyos na may likha ng langit at lupa, si Yahweh, ang makapangyarihang Diyos. Bumaba ang apoy, tinupok ang handog. At napatunayan sa harap ng bayang Israel
at sa mga bulaang propeta na totoo ang Diyos ni Propeta Elijah. At kasunod noon ay iniutos ni Elijah, dakpin ang lahat ng mga bulaang propeta na yan, mga propeta ni Baal, at sila po ay pinagpapatay. At nung mamatay ang mga propeta ni Baal sa utos ni Elijah, nagalit po si Jezebel. Kasi siya ang pangunahing supporter at tumatangkilik sa Diyos ang si Baal. Nagalit ngayon kay Propeta Elijah at siya'y nanumpa at sinabi niya, itong si Elias, pag hindi ko ito na ipapatay, ay sumpain ako ng Diyos. Yung Diyos na kinikilala niya, yung Baal. So nanumpa siya sa ngalan ng kanyang Diyos na ipapapatay niya si Propeta Elias. At ang nangyari po, nalaman ngayon ni Elias ang matinding banta. Kaya po ang nangyari, siya po ay tumakas, nagtatakbo. Nakalulungkot man pong isipin dito po sa chapter 19 na dahil po sa banta ni Reyna Jezebel, iniwan ni Elias ang bayang Israel. At ang sabi niya, nagsimula siyang maglakbay papalayo. Na-depress siya. At pagkatapos ng maghapong paglalakbay, napagod siya. At samantalang siya'y nagpapahinga, naghihimutok ang kanyang kalooban at sinasabi niya, gusto ko nang mamatay. Patayin mo na lang ako, Lord. Mga kapatid, makinig kayong mabuti. Napatunayan ko po, batay sa istoryang ito, na kahit na po gaano man ka-anointed, gaano ka makapangyarihan ang man of God, gaano man siya ginamit ng Diyos, nanghihina pa rin. Sipin po ninyo ha, sino si Elijah? Sino si Elijah? Pag sinabi niyang hindi uulan ng 3 taon, hindi uulan. Pag sinabi niyang hindi mauubusan ng lalagyan ang iyong ng arena ang iyong lalagyan, hindi talaga naubusan. At nung namatay yung anak ng Balo, ipinanalangin niyang mabuhay, nabuhay. So gifted din siya pagdating sa prayer, kahit patay ay nabubuhay. Pag sinabi niya, Lord, magpababa ka ng apoy, bumaba ang apoy. Pag sinabi niya, puksain ang lahat ng mga bulaang propeta, aba ay napuksa. Grabe ka makapangyarihan ang salita ng propetang ito. Pero hindi nyo ba naisip pagdating sa chapter 19 ng aklat ng 1 King? Si Elijah nagtatakbo na at iniwan ang kanyang mga kababayan. Naglakbay na naglakbay. At pagkatapos ng kanyang maghapong paglalakbay, napagod siya. At siya ay naghimutok, depress siya. Patayin mo na lang ako, ika, Panginoon. So ibig sabihin, gaano man ka-anointed yung isang tao, kahit na marami ng mga sign and wonders and miracle, marami na siyang karanasan sa Diyos, ay dumarating din yung pagkakataon na nanghihina. At dito po'y nagkaroon ng depresyon si Propeta Elijah. So hindi sukatan kung ano ang iyong narating, hindi sukatan kung ano ang iyong karanasan, kung ano ang iyong nakita, kung ano ang iyong na-achieve sa ministry. Isang bagay ang sigurado, kahit gaano ka kagaling, may kahinaan ka. May kahinaan ka. Tao ka pa rin na maapektuhan ka pa rin ng mga problema. Tao ka pa rin na makakaramdam ng lungkot. Kung may masalimuot, masasamang nangyayari, naaapektuhan ka. At ito po si Elijah ay larawan
ng mga man of God na dahil sa mga masasalimuot na naranasan, namatayan sila ng mahal nila sa buhay, nawalan sila ng kanilang kabuhayan, nalugi ang kanilang negosyo, iniwan sila ng mahal nila sa buhay, iniwan sila ng mga taong inaasahan nila, ginawan sila ng hindi maganda, at naapektuhan, nakakaramdam ng depresyon. Si Elijah nga masasabi natin, great prophet ng Panginoon, great man of God, nung unang kapanahunan, na-depress, nalungkot, nagtatatakbo, iniwan ang ministry. Pero alam mo, naintindihan siya ni Lord Kahit na siya ay nagmumukmuk na at nagmamakdul na siya, naglulupasay na siya, grabe na ang kanyang lungkot. Inayahan siya ng Diyos na makatulog. Naawa ang Panginoon kay Elijah. Alam mo, naawa ang Diyos pag tayo nadidepress Yung nanghihina na yung loob natin, naawa ang Diyos. Kaya ang ginawa ni Lord, pinatulog si Elijah. At nung kasarapan ng tulog niya, alam ni Lord na gutom ito sapagkat malayo ang nilakbay. Anong ginawa ni Lord? Aba ay nag-utos ng anghel, at ang tagapag-serve sa kanya, angel, pinagluto siya ng pagkain. Sarap siguro ng angel magluto, no? Pinagluto siya ng pagkain, at pagkatapos ay kinalabit, ginising, pinakain, at siya po ay nakaramdam ng busog, unti-unti bumabalik ang kanyang lakas. Ano pong nangyari? Pinatulog na naman uli. So naging kain-tulog si Prophet Elias. Pagkakagising niya, may nakaredy ng pagkain. Angel ang naghanda. Tulog na naman. At nang mapanumbalik ang kanyang lakas, bumalik na ba agad siya sa kanyang pinanggalingan? Doon sa ministry niya? Hindi. Aba, ay antindi ho ng depression talaga ni Propeta Elijah. Naglakbay pa siya na naglakbay, at hindi isang araw, hindi dalawang araw. Pag binasa rin niyo po ang chapter 19 ng book of First King chapter 19, 40 days siyang naglakbay. 40 days. Gaano kalayo? Ako po, naranasan ko po maglakad 14 kilometers nung kabilisan ko pa pong maglakad. 14 kilometers maghapon pong lakad. Ibig sabihin, sa loob po ng isang araw na paglalakad ay pwede mong marating ang 14 hanggang 15 kilometro. Pero hindi po isang araw, 40 days. I-times mo na lamang sa 10. Ganon kalayo ang nilakad ni Elijah. Papalayo doon sa kanyang ministry sa Israel. At daladala ang kanyang hinagpis at lungkot. Hanggang sa siya ay nakarating sa isang kuweba. Doon yung pangatlong lockdown. Nagkulong siya sa loob ng kuweba na tinawag na Horeb. Nagkulong siya doon. Dala-dala ang kanyang matinding depresyon. Yun yung pangatlong lockdown sa panahon ni Propeta Elijah. Una, lockdown doon sa Serepta na sinusuplayan siya ng uwak na mayroong batis. Pangalawang lockdown doon sa 100 propeta na tinulungan ni Abias na papatayin dapat ni Jezebel. Ni-lockdown po ito sa kuweba at binigyan ng pagkain at inumin. Pangatlong lockdown, yung ginawa ni Elijah na iniwan ang kanyang ministry, ang Israel, at siya ay naglakbay ng 40 days. Bali 41 days kasi may unang araw na nung mapagod siya pinakain ng angel. Pagkatapos 40 days. 41 days. At sa ika-4 na araw, dumating siya doon sa Horeb,
na kung saan tinawag din itong bundok ni Yahweh. At doon ay nag-lockdown na siya sa sarili niya. Alam niyo ba, doon sa lockdown na ginawa niya, magpapakamatay na po siya. Bakit ko nasabing magpapakamatay na siya doon sa loob ng kuweba? Ay, pupunta ka ba naman sa isang lugar? Walang siguradong pagkain. Hindi mo alam kung saan magkakaroon ng inumin. So, bukod pa sa roon, nung pumunta siya doon, matindi ang depresyon niya. Hinang-hina ang kanyang pananampalataya. Matindi ang depresyon niya. Kasi sinasabi na nga, Lord, patayin mo na lang ako. Sipin po ninyo, isang great man of God, ngayon ay sinasabi niya, Lord, mamatay na lang ako. Hindi basta ang discouragement niya. Hallelujah. Oh, glory to God. Salamat, Brother Amelito, sa iyong pakikinig. Salamat, Sister Rowena, sa iyong pakikinig. Unawain natin ang mensahe ng Diyos. Kaya nga po, wala akong pwedeng magmalaki sa Diyos eh. Kahit grabe na yung achievement mo sa ministry, kahit grabe na yung karanasan mo sa Diyos, kahit nakakausap mo na yung Diyos, kahit na po gumagawa ka na ng mga hindi bastang himala, bumubuhay ka na ng patay, nakapagpaulan ka na ng apoy, nakapagpaulan ka na sa panahon na hindi umuulan, marami ng mga experience ka kay Lord, hindi tayo pwedeng magmalaki. Dahil anuman ang karanasan natin, isang bagay ang sigurado, mayroon tayong kahinaan. At si Propeta Elijah, ang kahinaan niya po, yung kanyang emosyon. Hindi niya makontrol. Nung siya po ay ma-depress, kasi pag ang tao na-depress, nagkakaroon po ng takot, kalaban po kasi yan eh, yung takot, natakot siya kay Jezebel. Pag ikaw ay nagkaroon ng takot, mawawala ang iyong pananampalataya. Dahil kapatid ng takot ay pag-aalinlangan, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. At kasunod noon, kung ikaw ay nag-aalinlangan, ito yung kalaban natin eh. Takot, pag-aalinlangan. Pag ikaw ay nag-aalinlangan na, wala ka ng tiwala sa Diyos. Kasunod niyan, pagtalikod na sa Diyos. O yan, tumalikod na siya. Hanggang sa dumating na siya sa dulo ng kanyang paglalakbay sa isang kuweba, nag-lockdown na siya at gusto na niyang mamatay. Pero ako'y naniniwala, ang Diyos ay laging tapat. Laging tapat. Na hindi niya kinalimutan ang lahat ng ating ginawang pagpapagal para sa Kanya. Hindi niya binabaliwala ang lahat ng ating mga sakripisyo. Na kahit na tayo ay humakbang papalayo, na ayaw na natin minsan mag-serve kay Lord, nandyan pa rin ang Diyos, humahakbang na tayo papalayo, pero sinusundan pa rin niya tayo. Kita po ninyo, depressed na siya. Aba, nag-utos ang Diyos ng angel para magserbisyo, mag-serve kay Elijah. Ganon kamahal ng Diyos ang mga lingkod niya. Hindi siya katulad dating mga tao na minsan gumawa ng napakaraming kabutihan sa ginawang 10 kabutihan, nakagawa ng isa na mali. Yung 10 kabutihan makakalimutan at yung isang mali, iyon na ang magiging dahilan para sila ay magbago. Hindi ganun ang Diyos. Hindi kinalimutan ng Diyos ang mga sakripisyo ni Propeta Elias. Kahit nung makita niyang ito'y depressed at lumalayo na, iniiwan na ang ministry. Nandun ang Diyos nakasunod. Hindi pinayagan na siya'y mamatay. Nung wala na siyang pagkain, depressed siya at sinasabi niya, Panginoon, gusto ko na lang mamatay na lang ako. Nagpababa ng angel, pinakain siya. Sinerbisyon siya, ang tagapag-serve niya angel. Kaya nga, sa gitna ng iyong mga depression at problema, pag may mga tao na ginagamit ng Diyos para tulungan at suportahan ka, katulad sila ng mga angel na ginagamit ng Diyos. Magpatuloy po tayo.
Sa gitna ng kanyang matinding depresyon, hinayaan siya ng Diyos na mag-lockdown doon sa loob ng kuweba. At hindi nagtagal, umaper si Lord, ginulantang si Elijah. At tinanong, anong ginagawa mo rito? Minsan, yan ang tanong din ng Diyos sa atin eh. Pag pumunta na tayo sa lugar na hindi pinapupuntahan ng Diyos, pag ginagawa na natin yung mga hindi pinagagawa ng Diyos, yan din ang tanong, ano yung ginagawa mo? Bakit nandyan ka? Di ba may pinagagawa ko sa iyo doon? May trabaho ka doon? Bakit nandyan ka? Bakit iniwanan mo? Yun yung tanong eh. Sabi ng Diyos kay Elijah, anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka? Ibig sabihin, dapat nandun ka sa ministry mo. Doon kita inilagay. Lumayo ka. Umalis ka. Anong ginagawa mo rito? At ang Panginoon ay umaper sa kanya. Nagkaroon ng malakas na hangin na nagkawasak-wasak ang mga bundok doon. Hinahanap niya ang Diyos, hindi niya makita sa hangin. Nagkaroon ng malakas na lindol. Hinahanap niya ang Diyos, hindi niya nakita doon sa panahon na may lindol. Nagkaroon ng malakas na kidlat. Hinahanap niya ang Diyos sa kidlat, pero wala doon ang Diyos. So minsan, sa mga negative circumstances, bagyo man, lindol, anumang masalimot na pangyayari, minsan, akala natin, doon aaper si Lord sa atin. Pero ang sabi, wala doon ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nandun sa mga tao na nagpapakumbaba, lumalapit, nanampalataya at gumaganap ng kanyang kalooban. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. At patuloy na kinausap ng Diyos si Elijah. Sabi niya kay Elijah, dahil gusto ni Elijah, tapos na yung serbisyo niya sa Panginoon. Gusto niya, mamatay na siya. Sabi na pa, hindi pa tapos. Ang gampanin mo, ang dapat mong gawin. So, humayo ka. At ikaw ay may trabaho pa. Bumalik ka sa ministry, ang ibig sabihin. At ang nangyari po, si Elijah po ay muling naglakbay. At siya po ay pinapunta doon sa lugar nila Jehu, ni Jazael, at ni Elias. At ang tatlong taong nabanggit, sabi ng Panginoon, i-anoint mo yan, mag-ordain ka. Alam po yung pag-ordain noon yung binubuhusan ng langis, tanda ng pagpahid ng Diyos. In-ordain niya ngayon ang tatlong nabanggit. Pagkatapos po ng kanyang ordination, na pinaka mga huling mabibigat na trabaho na pinagawa sa kanya ng Panginoon. Alam po ninyo si Elijah? Siya po ang napakagandang halimbawa sa rapture. Kinuha siya ng Diyos ng buhay. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Kaya yan po ay makikita po natin pagdating po dito sa 2 King chapter 2 verse 11. At sabi diyon, patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel.
at nawala sa paningin si Elias. So maliwanag po na si Elias po, sinundo ng karwaheng apoy. Kinuha po yan ng buhay, hindi nakaranas ng kamatayan. So, sa huling panahon pong ito, yan po ang inaasam natin mga kapatid. Na isang araw magkakaroon ng rapture, buhay man at patay tayo, ay kukunin tayo ng Panginoon at dadalhin sa kanyang piling. Mga man of God, mga co-worker, sa kaharian ng Diyos, mga manggagawa, mga lingkod ng Diyos, ito yung pinakaasam natin. Sometimes marami tayong experience na hindi maganda, nakakalungkot, nakakaiyak, may mga depression, kahit na may mga achievement na tayo, may mga success tayo sa ministry, pero dumarating yung mga panahon na may mga masasalimot na pangyayari na pinapahintulot ng Diyos na mangyari sa atin. At dahil doon, minsan sinasabi natin, Lord, mabuti pang kunin mo na lang ako. Pero ang Diyos ay may nakatakdang panahon, hindi sa panahong gusto natin. Sa panahong itinakda niya, tayo po ay talagang kukunin niya. At kung tayo ay datngan niyang buhay, tayo po ay kukunin niya ng buhay. Kaya nga, dapat po maging encouragement sa atin ang kwento sa buhay ni Propeta Elijah. So, 3 pong lockdown yung nakita natin sa nangyari sa buhay ni Propeta Elijah. Pero isang bagay ang alam ko, sa lahat ng panahon at sitwasyon, mahirap man, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Pangako niya, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Anumang hirap, anumang krisis, anumang tagtuyot, anumang persecution, maging yan ay katumbas na ng ating buhay, nalalagay na tayo sa panganib, anumang mga depresyon ang naranasan natin, mga agam-agam, na minsan ay ayaw na nating mabuhay. Kaibigan, kapatid, kahit saan ka pumunta, nakikita ka ni Lord. At kung totoong ikaw ay man of God o woman of God, believer ka ng Panginoon, mananampalataya ka, tandaan mo, iiwan ka ng iyong mga kaibigan, iiwan ka ng mga taong mahal mo, iiwan ka ng lahat ng mga taong pinagtitiwalaan mo. Pero ang Diyos hindi ka iniiwan. Siya'y nangako, hindi ko kayo iniiwan, hindi ko kayo pinababayaan. Hebrews 13:5. Panghawakan natin ang pangako niya. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ano man ang ating nararanasan. Trust in the Lord with all your heart. Alam niya kung paano niya tayo kalingain sa panahon na mayroon tayong mga dinadalang mabibigat na problema at dalahin sa buhay. Man of God nga, dumanas ng mabigat na problema. Man of God nga, na-depress. Propeta na ng Diyos nakaranas ng pagka-depress. Kaibigan, kapatid, ikaw, ako, lahat tayo, nakakaranas minsan ng masasalimot na pangyayari. Pero inuulit ko, saan man tayo pumunta, nakikita tayo ng Diyos. Hindi niya kinakalimutan lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Magtiwala tayo. Ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos. Tapat siya sa Kanyang mga pangako. Tayo po ay manalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Idinadalangin ko po ang lahat ng nakikisa sa aking live streaming. Idinadalangin ko po sila na mayroong mga nararanasang depresyon lalo na sa panahon ng lockdown. Sila na mayroong mga pag-aalinlangan. Sila na nanghihina sa pananampalataya. Na tumatalikod na sila, Panginoon, sa gawaing ipinagagawa mo. Pumupunta na sila sa mga lugar na hindi mo pinapupuntahan. Pero nakikita mo sila, Panginoon. Lord, kung paano mo kinalinga si Propeta Elijah, ay ganun mo din kalingain ang mga taong ito. Mangusap po kayo sa kanila. At sa panahon ng kanilang paghihirap at mga kagipitan, tulungan mo sila, Panginoon. Kung kinakailangan, mag-utos kayo ng angel na magbibigay ng kanilang pangailangan. Lord, sa pangalan ni Jesus, i-provide mo ang pangailangan ng aking mga kapatid at kamanggagawa na wag silang magkulang. At sa lahat ng mga kakulangan namin, Panginoon, naniniwala kami na kung paano nag-utos ka ng angel nung unang kapanahunan, sa panahon ni Elias,
ay kaya mo ring mag-utos ngayon. Lord, sino man ang pwede mong gamitin ay gamitin mo para suportahan ang pangailangan ng iyong mga lingkod, ng iyong mga manggagawa. Oh, salamat o Diyos, na kahit na kami minsan nasa lockdown na parang katulad sa panahon ni Propeta Elias, mayroong kang gagamitin, Panginoon. Mayroong mga katulad ang puso ni Abias na may malasakit sa iyong mga lingkod, na hindi nila matitiis na kami malagay sa kawaawang kalagayan, na kami mapahamak, na kami ay lurayin ng kaaway, na kami ay wasakin ng kaaway. Gagamit ka ng mga tao na katulad ni Abias, na susuporta sa iyong mga lingkod. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aking mga tagapakinig at sumusubaybay sa akin pong live streaming. Hindi ko po alam kung anong problema mayroon sila. Sa mga nakakaranas ng sakit, ang aking dalangin po, hipuin mo at pagalingin ang kanilang mga sakit. Sa mga nakakaranas ng depresyon, Lord, touch mo sila. Bigyan mo sila ng lakas ng loob. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya, na matuto silang magtiwala sa iyo. Sapagkat ang iyong pangako, kailanman ay hindi mo kinalilimutan ang lahat ng aming mabubuting ginawa para sa iyo. Maaaring ang ilang mga tao na inaasa at pinagtitiwalaan namin, nababaliwala yung mga sakripisyo namin, yung mga effort namin for your ministry. Pero Lord, salamat, hindi mo ito kinakalimutan. Hindi man maging sapat ang tulong at suporta sa amin ng tao ng ministry, naniniwala kami ang tulong mo, Panginoon, ay higit sa kaysa sapat, na handa mong laging punan ang lahat ng aming mga kakulangan. Oh, salamat, Panginoon, salamat, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay laging katagpuin, na lagi kaming bigyan ng lakas sa panahon ng aming panghihina, na maabot namin, marating namin yung aming pinaka-destiny, yung aming mga dapat gampanan, magampanan namin hanggang marating namin yung hangganan ng pagkatawag mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming pananampalataya ay huwag magkulang, huwag mawala, kundi bagkus ay lalo pang maging masigla, masigasig kami, Panginoon. Sapagkat alam namin na malapit na ang iyong pagbabalik, na kung papaano si Elias ay kinuha ng karwahing apoy, ay gayon din sa muli mong pagbabalik, kami ay iyong kukunin at dadalhin mo sa iyong piling. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamagitan po ng live streaming na ito, kami po ay nakapagpapalakasan, nakapagbigay ng encouragement sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ano man ang mga problema po nila, sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa pang-araw-araw na pangangailangan. Lord, katagpuin mo sila, tugunin mo sila, tulad ng iyong pagtugon kay Propeta Elias. Salamat, Panginoon, kayo pa rin ang Diyos ng himala. You are the same, yesterday, today, and forever. Thank you, Lord. Glorify your holy name. Ito po ang aking dalangin, lakip ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa iyo. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. And amen. Purihin ang Diyos. Salamat po sa mga nakiisa, sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating live streaming. Salamat po, patuloy po ninyo akong samahan, at katulad ng sinabi ko sa inyo, basta't may lugar na mayroon lang, basta't may signal at maayos ang ating pagsasayang papawid through Facebook, ay patuloy po natin ito gagawin araw-araw. Bukas po uli, at ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa mga tao na nakaranas ng lockdown, lalo na sa mga man of God. So bukas po, muli, samahan niyo po uli ako alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Salamat, Sister Edith, from Baguio City po ito. Ngayon ay naka-online siya at nakiisa sa atin pong programa through live streaming dito sa Facebook. God bless you po. Ingatan tayo at patuloy na samahan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon.